At papuri, alay namin sa'yo, dinggin mo ng pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Namong ang kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Anak ng Ama, ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Sanlibutan, tanggapin mo. Maawa ka sa amin.
at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Espiritu Santo sa kadakilaan. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon binibigyan mo kami ng kagalakan sa kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago, pakundangan sa kanilang pagdalangin para sa amin. Pagindapatin mo na kaming makasalo sa tiisin na tagumpay ng kaisa-isang anak mo, ay sumapit sa walang katapusang pagkakaisa sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayoy pinaaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Yan ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo. Kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasulatan, at siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid at na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi at araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala ring naririnig na kahit ano
ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama at anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Araw ng ating pagdedebosyon, kaya't atin pong papurihan at parangalan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi, "Magandang buhay." Ngayon pong araw, meron po akong dalawang paanyaya at hamon sa bawat isa sa atin ayon sa ating ebanghelyo at ayon sa mga santong ipinagdiriwang po natin sa araw na ito. Yung una pong paanyaya sa atin, patuloy nawa nating maipakita ang mukha ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga buhay. At ikalawa po, yung pangalawang hamon at paanyaya, nawa tayong mga anak at alagad ng Diyos, maakay natin ng iba patungo sa ating Panginoon. Una, maipakita ang mukha ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga buhay. At ikalawa, makapag-akay ng ibang mga tao patungo sa Panginoon.
Yun po yung dalawang bagay na mahalaga nating pagninilayan sa araw na ito. Una po, maipakita ang muka ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga buhay. Hindi ho ba sa ating mga karanasan, sa karanasan ko po nung bata ako, kapag magkikita-kita po kami ng mga pamilya namin, kasama ang mga relatives po namin, kumbaga magkakaroon ng reunion, ang isa sa mga unang sinasabi nila, kapag dumadating kami, at sa akin po, ang sinasabi po nila, kamukhang kamukha mo talaga ang tatay mo. Tapos kapag nagiging makulit na ako, ang sasabihin po nila, manang-mana ka talaga sa tatay mo. Ganon din po ba yung karanasan natin? Kanino po kayo nagmana? Sino pong kamukha ninyo? Bakit po nagkakaganoon? Dahil may namamana po tayo. At dahil sa paglalaan ng oras natin kasama sa kanila, nagiging kamukha at katulad natin sila sa ating mga pag-uugali. At ito rin po yung sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo. Tinanong siya ni Felipe, Panginoon, ipakita niyo po sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sabi ng ating Panginoon, ang Ama ay sumasa akin. Ang sino mang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. Manang-mana ang ating Panginoong Hesus Nazareno sa kanyang Ama. Sa kanyang Ama na nagpapakita ng dakilang pagmamahal, ng pagpapatawad at pagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Kaya naman po sa ating katesismo, isa po sa mga dahilan kung bakit nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus Nazareno, ang dahilan po para ipakita at iparanas sa atin ang pagmamahal ng Diyos Ama. Kaya kung ano mang nakita nating kabutihan sa ating Panginoong Hesus Nazareno, ito ay pagpaparanas palagi ng pagmamahal ng Diyos Ama. At ito rin po yung imbitasyon sa atin, mga minamahal kong mga kapatid, hindi lamang po tayo anak ng mga magulang natin, anak din tayo ng ating Diyos Ama. At nawa, bilang anak ng Diyos Ama, magmana talaga tayo sa Kanya. Katulad ng ating Panginoong Hesus, sa Kanyang buhay, nakikita ang muka ng pagmamahal at awa ng ating Diyos Ama. Kaya ang unang tanong po sa ating lahat, kapag nakikita ba tayo ng ibang mga tao, nasisiyahan ba sila? Kapag nakikita at nakakasalamuha ba tayo ng ibang mga tao, nararanasan ba nila at nakikita ang ating Diyos na lubos na nagmamahal sa ating lahat? Tingnan po natin yung mga katabi natin. Nakikita niyo po ba ang Diyos? Amen? Parang hindi. Yan po yung unang hamon sa atin. Sa pamamagitan ng ating mga buhay, makita ang Diyos. At paano mangyayari iyon? Mangyayari lamang iyon kung katulad ng ating Panginoong Hesus, tayo ay maglalaan ng panahon upang makilala pa ang ating Diyos Ama. Hindi natin siya magiging katulad kung hindi natin siya tunay na kilala. Hindi natin siya makikilala at masusundan kung hindi tayo nakikinig sa kanyang mga salita. At kung hindi tayo susunod sa kanyang mga salita, hindi talaga natin siya maipapakita sa ating mga buhay. Kaya yung hamon po na maipakita yung ating Diyos, magmumula po iyon, mangyayari iyon, kung patuloy nating kikilalanin, pakikinggan at susundan yung ating mahal na poong Hesus Nazareno. Kaya yun po yung imbitasyon sa atin, patuloy na maglaan ng oras para humarap sa Diyos. At hindi ho ba, meron tayong paniniwala na kapag matagal na nating nakakasama yung mga tao, ay mas nagiging mas kamukha natin sila. Nawa, sa patuloy nating pagdedebosyon,
sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, sa palagian nating pakikiharap sa Kanya, tunay na maging kamukha natin siya sa ating mga buhay, sa ating mga kilos, sa ating mga gawa, sa ating mga pananalita. Ang unang hamon po, maipakita si Jesus sa pamamagitan ng ating mga buhay. Ang ikalawa po, maakay natin ang iba patungo sa ating Panginoon. Sa atin pong araw ngayon, ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Felipe at ni Santiago. Silang dalawa po ay mga alagad ng ating Panginoon. Sa katunayan, si Santiago, nung nagsisimula ang Kristyanismo, siya ay isang pinuno ng simbahan sa Jerusalem. Gumagabay sa mga mananampalataya, patuloy na nagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon. At si San Felipe po, may dalawang tagpo po sa Ebanghelyo na napakahalaga na nawa magawa rin natin. Yung isang tagpo po, si San Felipe, siya yung nagturo kay Natanael na isa rin pong naging alagad ng ating Panginoon na natagpuan na niya ang Mesiyas. Sabi niya kay Natanael, natagpuan na namin ang Mesiyas, ang manunubos. Itinuro niya sa kanyang kapwa kung nasaan ang Panginoon. Dinala niya sa buhay ni Natanael ang buhay ng manunubos. At yung ikalawa po, sa atin pong ipinagdiriwang nakapistahan ngayong taon ng Nazareno, tinanong po ng mga Griego si Felipe, ibig po naming makita si Jesus. Siya yung tinanong para makita nila si Jesus. At anong ginawa niya? Nilapitan niya ang ibang mga alagad dahil may nagtatanong, may nagnanais na makita ang Panginoon. Gumawa siya ng paraan para yung kanyang paglilingkod makapagdala ng ibang mga tao upang makita ang ating Panginoon. Sana po matularan natin si San Felipe. Sa pamamagitan ng ating mga buhay, maidala natin sa buhay ng iba ang buhay ng kaligtasan na ibinibigay ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Kaya ang magandang ikalawang tanong po sa atin, ikalawang paanyaya, tingnan natin yung ating mga buhay. Sa pamamagitan ba ng aking buhay, ng aking pananalita, ng aking mga gawa, naaakay ko ba ang ibang mga tao patungo sa ating Panginoon? May naakay na ba ako patungo sa ating kaligtasan, patungo sa ating Panginoon? O ako ay nagiging dahilan para hindi makita ng iba yung Panginoon? O ako ay nagiging dahilan para malayo yung iba sa kaligtasan, sa buhay kasama ang Diyos? Mahalaga pong makita natin ang mga bagay na ito. Para kung may makita tayong mga hindi karapat-dapat sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos, bilang mga alagad ng Diyos, mabago po natin. Kung sa aking pananalita, puro hindi magagandang salita yung lumalabas sa aking bibig, unti-unti ko nang mabago ito at makapagpahayag ako ng mabuting balita na magtuturo sa iba patungo sa ating Panginoon. Kung may mga nagagawa akong pagkilos na hindi maganda, makita ko nawa na ito upang mabago ko at maging tapat ako bilang alagad ng Diyos, nag-aakay ng iba patungo sa Diyos. At kapag tayo po ay naging tapat bilang mga anak ng Diyos, nagmamana sa ating Diyos Ama, at tayo ay tapat na alagad ng Diyos, katulad ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus Nazareno, unti-unti nating mapapaganda at mapapabuti ang ating mundo at maipaparanas po natin sa iba ang kagandahan at pagmamahal ng presensya ng Panginoon sa ating mga buhay. Makwento ko lang po, kahapon po ay nag-ikot po kami sa iba't ibang mga parokya na tinutulungan ng ating simbahan. At isa po sa mga ginagawa din po natin dito sa Quiapo, kapag may mga nasusunugan o nasasalanta ng anumang mga kalamidad, ay nag-aabot po tayo ng tulong. Kung matatandaan po natin,
ilang linggo ang nakakaraan ay nagkaroon ng sunog sa may pako. Pinuntahan po natin yung pako at nagdala po tayo ng mga pangangailangan nila, mga bigas. At patapos po nating puntahan yung pako kahapon, nag-ikot pa po tayo sa mga parokyang nanghihingi po sa atin ng tulong dati pa man. At nung isa pong pinuntahan namin, yung parokya po sa Baseco, Tondo, ang ginagawa po nila ay inaayos yung simbahan nila dahil magkakaroon po ng installation ng bagong parish priest. Kung titingnan niyo po yung simbahan nila ay simpleng-simple po at barong-baro po. Kaya nais nila na bago dumating yung installation ng kanilang kura paroko, ay maisaayos na po nila yung kanilang simbahan. Marami pong nagvo-volunteer, maraming tumutulong para maitayo yung simbahan nila. At nung dumating po kami, tinanong po namin kung ano pa yung pangangailangan ng parokya para bukod po sa bigas na ibibigay namin sa araw na iyon, ay makakapagdala pa po kami ng ibang mga ipangtutulong sa kanila. Alam po ninyo, sabi nung isa sa mga nasa parokya, Father, maraming salamat po sa inyo. Sapat na po ngayon yung bigas dahil po sa katunayan, yung ibinibigay lamang po namin sa mga volunteers namin ay yung makakain nila. At kanina po, nailuto na namin yung huling bigas na mayroon kami. Sa katunayan, manghihingi na po kami, magsusulisit na po kami, naghahanda na po kami ng mga sulat para magkaroon muli ng ipapakain sa mga volunteers namin. At maraming salamat po sa Diyos dahil hindi pa po kami nanghihingi sa ibang mga tao, ay nagpadala na ang Diyos ng tulong para sa amin. Tunay na minamahal kami ng Diyos. Ibinibigay sa amin yung aming pangangailangan kahit hindi pa kami humihingi. Kung titingnan po natin, yung pangangailangan po, ibinibigay ng Diyos. At nangyayari iyon kapag tayong mga lingkod ng Diyos, pumupunta, nagbibigay ng panahon, nag-aalay ng mga bagay na pwede nating ibahagi sa mga nangangailangan nating mga kapatid. Hindi kailangang malalaking pagbabahagi, maliliit na yaman, maliliit na panahon, kapag pinagsama-sama at inaalay natin sa Diyos, magiging malaking bagay ito para sa mga kapatid nating nangangailangan. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong imbitasyon sa atin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga alagad ng Diyos, patuloy tayong maglaan ng panahon sa ating Panginoon. At patuloy tayong maging bukas palad sa pagbibigay ng kung anong mayroon tayo para sa mga nangangailangan, upang patuloy na maranasan ng bawat isa ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa ating mundo, ngayon pa lamang hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo para sa mga pangangailangan ng simbahan sa pamamagitan ni na San Felipe at Santiago. Sa bawat panalangin ng ating sasabihin, panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga obispo at mga pari, naway buong tapang na isagawa ang tungkuling magpalaganap ng Ebanghelyo kahit sa mga lugar na hindi ito tinatanggap. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga hindi nakakikilala kay Kristo, naway maakay sa liwanag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga turo at halimbawa ng mga Kristiyano. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Tayo naway maging saksi ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa.
Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga may sakit, naway magtamo ng kagalingan sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga naging masipag sa kanilang mga gawain sa buhay na ito, naway magtamo ng kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ama, inihahayag ng iyong anak ang pag-ibig mo sa amin. Sa tulong ng mga panalangin ng matatapang na pastol na nangangalaga sa iyong kawan, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Puhunan mong bigay, mahalak at pinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita po, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang hanay ng bayan na diriwang. Puhunan mong bigay, ang alak at pinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay, ngayong kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago, at ipagkaloob mo ang pamumuhay namin araw-araw ay maging relihiyong minamarapat at kinalulugdan mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Sana
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang Ama namin. Sumasalangit ka,
so sa lahat Hinihiling namin kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nagsalo sa banal na pakikinabang,
ay pamalagiin mong dalisay sa buo naming pagkatao. Kaisa ni na Apostol San Felipe at Santiago, kami naway marapatin mong makakita sa iyo, sa aming pagtingin sa iyong anak, upang kami maging dapat magkamit ng buhay kailanman sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, nawa palagi po nating mga maalala ang dalawang bagay na ito, na lahat po tayo ay anak ng Diyos. Nawa palagi nating maipakita ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay. At ang ikalawa, tayo ay alagad ng Diyos. At ang tunay na alagad ng Diyos, nag-aakay ng iba patungo sa ating Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamot sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.